Alright, hello at welcome sa ating DX Labs Guide. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba talaga mag-deploy ng AI solutions gamit ang Copilot at Dynamics 365. Game, simulan na natin! Okay, para sa ating mga architects dyan, ito yung laging tanong, di ba? Paano ba talaga tayo makakapag-deliver ng real AI value? Ang approach ba natin ay parang sniper? Tutok sa isang specific problem using targeted tools? O iisipin ba natin yung bigger picture, yung pagbuo ng isang enterprise-wide system na sasakop sa lahat? Well, sa susunod na 5 minuto, yan mismo ang ibibigay namin sa inyo. Isang architect's playbook para sa parehong approach. Titignan natin kung kailan ba dapat maging sniper at kailan kailangan maging general para ma-maximize natin yung impact. Okay, let's start with part 1, ang specialist. Ito yung part kung saan pag-aaralan natin paano i-master ang mga pre-built na Microsoft 365 Copilot agents. Ang goal, mabilis ang value at super targeted na solusyon. So ano nga ba itong mga pre-built M365 Copilot agents? Simple lang, isipin nyo sila bilang mga intelligent assistants na ready to use na. Ang trabaho nila, pabilisin ang workflow nyo sa loob ng M365 apps. Mag-summarize, maghanap ng info, mag-draft ng documents. At ang pinaka-best part, hindi na kailangan ng custom development. Plug and play na kaagad. Okay, so kailan sila pinaka-effective? Well, una, kung yung business process ninyo aasa sa impormasyong laging hinahanap. Pangalawa, kung yung mga task ay paulit-ulit, high frequency, dyan sila nagsashine. Malaking tulong din sila kung sobrang daming oras ang nasasayang sa manual search o pag-draft ng mga bagay-bagay. And of course, kung kailangan nyo ng standard na sagot para consistent ang quality, lalo na kung yung team nyo ay laging nasa Teams, Outlook at Word. Perfecto. Alright, so paano naman natin mahahanap yung mga high-value use cases para sa kanila? Dito na papasok yung checklist ng isang architect. Let's check it out. So, para ma-analyze natin ang isang potential use case, 4 na bagay ang kailangan nating tingnan. Una, task repetitiveness. Gaano ba kadalas ginagawa yung trabaho? Pangalawa, knowledge intensity. Gaano ba karaming info ang kailangan para magawa yun? Pamatlo, business pain points. Ano yung mga sanhi ng delay o errors? At syempre, ang pinakaimportante, yung impact on ROI KPIs. Ibig sabihin, anong epekto nito sa hours saved, sa pagbaba ng ticket volume, o sa bilis ng cycle time? Kasi dyan talaga natin makikita yung totoong value. Okay, based sa analysis na yan, may 5 common categories ng use cases na madalas nating makita. Number 1, syempre, knowledge answering and search. Perfecto para sa mabilis na paghanap ng company policies para mabawasan yung paulit-ulit na tanong sa HR. 2, document summarization para yung mga hahabang reports nagiging simple na lang. 3, meron tayong travel and guidance agents. 4, research and analysis. At pang-5, productivity workflows para i-automate na yung mga maliliit pero time-consuming na gawain. Okay, next step, tingnan natin kung paano natin i-connect lahat ng to. This is where we map the business need to the right AI solution or the right agent capability para mas specific. So, etong table na to, napakalinaw. Pinapakita niya yung direct mapping. Halimbawa, sa unang row, kung ang process step ay searching for documents at yung mga files nyo kalat-kalat, ang agent capability na kailangan mo ay retrieval. Simple. Next, kung ang trabaho ay laging pag-draft ng emails at reports, yung tinatawag na high writing load, dyan papasok ang summarization and generation. Para naman sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa company policy, knowledge QA ang kailangan, lalo na kung yung mga policies ninyo nasa Microsoft 365 na. At lastly, para sa gathering daily insights mula sa iba't ibang sources, synthesis ang capability na kailangan nyo. At para mas maging malinaw, heto yung mga concrete examples, parang mga blueprint na. Una, isang HR policy assistant. Isipin mo, self-service answers na lang para sa mga empleyado, di ba? Sobrang laking bawas sa workload ng HR. Pangalawa, operations daily summary assistant. Ito naman, kino-consolidate niya lahat ng updates para yung decision-making mas mabilis at mas informed. At syempre, travel guidance assistant para mabawasan yung paulit-ulit na tanong at kalituhan pagdating sa corporate travel.
So malinaw na, di ba? Ang mga pre-built agents, sila yung mga specialists. Eksperto sila sa isang partikular na gawain. Pero paano kung ang kailangan natin ay hindi lang isang specialist, kundi isang system na kayang mag-manage ng lahat? Well, let's talk about that. Pag-usapan natin kung paano i-architect ang isang buong system na nag-orchestrate ng buong enterprise. So welcome to part 2, ang orchestrator. Dito, ang pag-uusapan natin ay yung pag-design ng AI na hindi lang sa isang app tumatakbo, kundi sa iba't ibang Dynamics 365 applications. Pinag-uugnay niya ang sales, customer service, hanggang sa finance. Para maging successful ito, may 3 core considerations. Una, shared business context. Kailangan, iisa lang ang view natin ng customer sa lahat ng apps, walang silo. Pangalawa, process continuity. Ibig sabihin, kahit lumipat ng app yung user, hindi dapat nawawala yung context ng ginagawa niya. At pangatlo, data interoperability. Dito, napaka-critical na malinis ang data natin sa Dataverse. Yan yung central data platform ng Microsoft at maayos yung mga integrations. Now, may dalawa tayong architectural patterns na pwedeng pagpilian dito. Sa isang banda, meron tayong single agent approach. Ito yung para sa mga simple at linear na workflows na nasa iisang business domain lang. Sa kabilang banda naman, para sa mga mas complex na proseso na tumatawid sa iba't ibang domains, kailangan natin ng multi-agent approach. Dito, meron kang planner agent na parang manager. Siya ang nag-orchestrate. Tapos may mga worker agents na tagakuha ng specific info, for example from sales or service, at isang reviewer agent na taga-check kung tama ba yung mga recommendations. Mas complex, pero mas powerful. So, ang tanong, paano natin gagawing scalable ang ganitong setup? Dito pumapasok yung mga principles ng intent-driven AI. Una, intent parsing. In short, inaalam muna natin kung ano ba talaga ang goal ng user. Sales ba to? Service? Anong kailangan niya? Pangalawa, context routing. Once alam na natin yung intent, imamap natin yon sa tamang app. Pangatlo, adaptive actions, kung saan gumagamit tayo ng business rules para mag-adjust. At pang-apat, event-based triggers. Gamit yung events sa loob ng Dataverse, pwedeng mag-initiate ng actions automatically nang hindi na kailangan ng manual intervention. At bago tayo magtapos, heto na yung final design checklist para sa inyo, mga architects. Ito yung mga kailangan yung tandaan. Una, data readiness. Siguraduhing unified ang data model. Super important. Pangalawa, security and compliance. Dapat laging nasusunod lahat ng security policies. No exceptions. Pangatlo, operationalization. Kailangan may monitoring at logging sa lahat ng apps para alam natin ang nangyayari. At panghuli, yung user experience. Dapat consistent at madaling maintindihan yung AI para pagkatiwalaan siya ng mga users ninyo. So ngayon, iiwan ko sa inyo itong tanong. Para sa susunod ninyong project, ano ang kailangan nyo? Isang specialist ba para sa isang mabilis at targeted na solusyon? O handa na ba kayong mag-architect ng isang orchestrator para sa buong enterprise? Think about it. Follow DX Labs for more.